Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating ihahalal. Sa loob po ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo po kami dito sa Harapan 2025. Ako po si Alvin L. Chico. Napapanood niyo po kami sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isa sa mga prominenteng tagapagtaguyod sa paglipat sa federalismo. Nagsulong po siya ng signature campaign noong 2005 para amyendahan ang saligang batas. Nagsilbi rin siya sa gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging lead convener ng P. Duterte Constitutional Reformers to Federalism. Attorney Raul Lambino. Maraming salamat sa pagtanggap po sa aming imbitasyon, Attorney. Nice to see you again. Maraming salamat, Alvin, at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Magsisimula na po ang Harapan 2025 ngayon. Umpisahan natin sa recent, sariwa pa. May mali ba sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na dapat patayin ang 15 senador para makapasok ang mga manok niya sa Senado? And you were there when he uttered those words. Alam po niyo, sabi nga nila, bulaklak lang dila yan ni Pangulong Digong. At ang basis po yan, kasi minaliit po kami ng kabilang grupo, sinabing pinabili lang kami ng suka, inutusan lang bumili ng suka, tapos naging kandidato na kami. So sa tingin nila, wala kaming tsansang manalo. So sa pagbibiro ni Pangulong Digong, nasabi niya yon na kung ganun din lang pala, siguro kailangan ng ganito, ganyan. Pero walang criminal intent, walang malis at all. So walang krimen doon. Okay, ba't nag-file ng reklamo ang PNP si ADG? Ano lang yan, it's part yung kanilang agenda. Kung ano man yung agenda na kailangan nilang pasamain yung imahe ng Duterte family, at ang target nila dyan ay si Tatay Digong. So kayang-kaya i-depensa, abogado ka, walang kaso, kayang i-depensa? Kaso. Yun lang mismong NBI nagsasabi na, yung director ng NBI na wala yan, walang kaso yan. Ano yan, sa parte lang ng kampanya yan. Okay. So wala naman talagang threat yan or inciting to sedition. Attorney, legally speaking, maaaring walang kaso, but ethically speaking, okay ka lang ba na ang dating presidente mo ganyan magsalita? Ganun naman si Tatay Digong, mapagbiro lang talaga siya. Di ba, naririnig natin na kung minsan nagmumura siya, ganyan, pating na, ganun. Pero okay lang sa'yo yun? Okay lang yun kasi hindi naman totoo yun na ganun ang gagawin niya. Okay. No? At saka nakita naman natin sa loob ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo natin, marami siyang ginawa para sa bayan. Usad tayo. Kung ikaw'y manalong senador, may gagawin ka ba para mabuwag ang mga naglipa ng dinastiya ngayon? Kusang Katerbang Dynasty all over us. Alam mo, tinanong ko, pag ikaw magiging senador, anong una mong gagawin? Bubuwagin ko yung Senado. Sabi ko, magpapel ka agad ako ng resolution para baguhin ang saligang batas at baguhin itong 1987 kasi kasama na yung pagbuwag sa Senado. Bakit? Kasi talagang nakakasuka yung sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Yung political dynasty na yan, nandoon na sa saligang batas yan, pero hindi nila pinapatubad. At sabi nila, wala namang batas kasi, kaya hindi napapatubad yan. Di baguhin natin yung saligang batas, gawin nating mandatory talaga yung pagbabawal ng political dynasty. Pag wala yan, wala tayong magagawa. At saka yung political dynasty hindi talaga nakakatulong para sa ating mga So may pangako na makukuha sa iyo ang botante. Nanonood sila ngayon. Pag nanalo kang senador, magfa-file ka ng bill, tanggalin ang political dynasty. Tanggalin ang political dynasty, baguhin natin ang saligang batas, i-abolish natin ang Senado at gawin natin talagang accountable and responsible ang mga politiko natin. Isama na natin yung party list system. May pag-aaral, 70-80% miyembro ng dinastiya ang nominees ng party list. Ano bang pwedeng gawin dyan? Talagang hindi naman nila sinunod yung tunay na party list system na katulad ng ginagawa sa Europe, sa Israel, na kailangan yung partido mismo ang tumatakbo. Hindi itong nangyayari ngayon na mga mayamang mga negosyante, naging oligarchy ito. Itong tinatawag na talagang oligarchy o kaya plutocracy. Hawak na tayo ng mga mayayamang negosyante. Dati-rati, yung mga oligarchy, nagpifinance lang sila, nagbibigay lamang sila ng pera sa mga politiko. Ngayon, sila na mismo. Sila na mismo. Kaya talagang napakalaki ng problema natin sa Pilipinas. So anong gagawin natin? Paano gagawin natin para ang party list, para lang sa marginalized? Korte Suprema na mismo nagsabi, hindi, pwede lahat yan. Kaya nga dahil nga yung provision ng Constitution ay talaga namang pong napakahina. At hindi nila gustong baguhin yung existing party list law
Dahil pinapakinabangan nila eh. Ayaw na nila magbago yan. At iyon ang sitwasyon natin ngayon. Okay. So yan ang mga reforma na isusulong po natin. Attorney, I'll give you time. Give me your top 3 legislative agenda. Kasi this is your time to shine. Ano yung top 3 na gagawin mo pag nanalo ka? Well, isa po akong abogado pero semi-retired na akong abogado ngayon. Ako ay isang magsasaka na lamang. Nag-aalaga ako ng mga baka, kalabaw at mga ibang mga haypang pagkakakitaan. At syempre, passion ko kasi yung agrikultura kasi agriculture is the foundation of every nation. Pag meron tayong food security, meron tayong national security. Kailangan walang Pilipino na naghahanap ng makakain niya araw-araw na minsan hindi siya nakakain, nagugutom. Number That's one, one, agriculture. Pangalawa, yung edukasyon. Ako na yung buhay na halimbawa. Nang dahil sa edukasyon, nakaangat kami sa kahirapan. Alam mo, pagka-graduate ko ng high school, hindi ako nakapag-aral ng college for 4 years. Nagtrabaho ka pa? Tumigil ako, nagtrabaho akong houseboy, gasoline boy ng 4 na taon. Bago ako nagkuleho at naging abogado nga ako. Kaya passionate ako tungkol sa edukasyon ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, lahat ng mamamayan kailangan mag-aaral pa muli. Itong pangatlo ay pinaka-importante, investment. Kasi kung walang investment, napapasok dito, foreign or domestic, wala po tayong manufacturing sector, wala tayong production, wala tayong trabaho. So yun ang tatlo na pagtutunan ko ng pansin. Agriculture, education, investment. Balik tayo sa politika. Sa iyong palagay, may mali ba sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon? Kung meron man, at ano ito? Ang mali po dyan ay binuwag nila kaagad yung Uniteam. No? Kung bakit nila ginawa yan, hindi ko alam. Siguro merong nagsasabi na dahil yung 2028 tinitingnan na nila kung ano mangyayari. So nauna ang politika kesa sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yun ang nakita ko dyan. Pinabayaan ni Pangulong Bongbong na ganito ang sitwasyon na mangyayari. Nabuwag kaagad yung naumpisang Uniteam. Ang ganda-ganda ng Uniteam. Pati ako naniwala. Talaga naman pong kinampanya natin yung dalawa na yon. Umikot tayo sa buong Pilipinas, sa buong Northern Luzon. Sinabi natin na ganito, supportan natin itong Uniteam. Sabi nilang ng iba, kayo din daw may kasalanan. Kayo ang nag-endorse, so ayan tuloy, nanalo. Well, hindi natin aasahan na ganito pa lang nangyari. No? At yun nga ang kalunos-lunos dyan. Nawala yung ating sinasabi na pag-asa na pagkaroon ng bagong Pilipinas, hindi bagong Pilipinas yung nangyari. Akala ko sasabihin mo, ang bigas, wala pa rin 20 pesos. Ang taas pa rin ng presyo ng bilihin. Akala ko yun ang sasabihin mo. Sobra naman talagang taas ng bilihin ngayon. Yun ang isang problema natin ngayon. Anong gagawin natin? Hindi lang bigas. Lahat ng mga bilihin na pangangailangan ng ordinaryong mamayang Pilipino, hindi na nila kayang bumili. At marami ang nagugutom ng mga pamilyang Pilipino. Politika ulit. Ano ang take mo sa impeachment ni Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan eh. Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court at aapurahin nila yan before June 30 magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-president. Ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung Uniteam. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice-presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila ay mayayaman. Na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nilang sitwasyon So, ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya may paliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng taong bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo. Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At
wala ka nang dapat na sabihin doon. Okay. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun, Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero pinalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So, ang depensa mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga siya. Dahil pinasama pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Pero talaga namang may perang Talaga meron silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon at ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung 2 opisyal ng militar na kasama ni BP na sila tumanggap. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay, sige. So, yun yung mga issue. Usad tayo. Wais ba na i-legislate yung dagdag sahod? Yan, naging uso yan. Gusto nila, hindi legislate. O dapat wage board lang yan. Although, popular na topic, matutuwa sa mga manggagawa. Alam mo yung regional wage boards, ang tagal-tagal na yan. Lagi kong sinasabi na hindi yata equitable yan. Kasi, mas mataas yung mga sahod ng mga empleyado sa Maynila at saka sa mga urban centers. Tama. Mababa yung nasa mga region. Pero pag titignan mo, mas mahal ang mga presyo na bilihin sa rehiyon. Hindi nga. Mas mahal. Di ba gasolina. mahal sa National Capital Region? Mahal ang gasolina. Mahal ang sa inyo sa Pangasinan? Lahat o buong Pilipinas yan. Kasi walang mapagdideliveran kaya mas mahal ang mga bilihin sa rehiyon. Hirap na hirap makarating yung mga produkto sa mga iba't ibang mga bayan. Kasi mahihina yung mga infrastruktura natin Mahina yung mga infrastruktura natin. Kaya, bakit ganun? Hindi tama yon na mas mahal ang... dapat pare-pareho. Dapat pare-pareho. So kung ikaw tatanungin, dapat Living talaga wage. legislated wage hike. Pare-pareho tayong tataas. Pare-pareho tayong tataas. At saka ang isa pang advantage doon, Alvin, alam mo, kung mataas ang sahod doon sa probinsya, hindi na magpupuntahan yung mga taga-probinsya para sa Metro Manila. Kaya yung migration dito sa urban centers, mababawasan. Yung mga nandito, babalik na sa probinsya. Kung wala bang pork barrel, tatakbo ka bang senador? Alam natin na wala naman talagang pork barrel, but iba-ibang pangalan. May mga pet project, kung ano, AKAP, AX. Kung wala bang ganun, tatakbo kang senador? Mas maganda kung wala talagang pork barrel. Hindi nga. Oo, eto pangako sa mamayang Pilipino. Pag binigyan nyo ako ng pagkakataon na maging senador, hindi po ako tatanggap ng pork barrel. Kung meron man pork barrel na yan, ibibigay ko po yan kaagad sa mga estudyante para makapag-aral sila ng kanilang kurso at mabibigyan sila ng tamang Kasi ang kutob ko maraming tumatakbo dahil may pork barrel Iyon ang nakikita natin. Iyon ang obserbasyon natin kasi lalo-lalo na pa yung mga identification ng mga proyekto, hindi tayo gagawa ng ganon. Okay, one last question from me before we go sa ating mga mahiwagang tanong na nandyan nakalapag sa harapan mo. Anong stand mo sa investigasyon ngayon ng Kamara sa social media? Di ba meron, may investigasyon sila. Gusto nilang malaman kung sino bang nagpapakalat ng fake news. Anong basa mo dyan? Prior restraint of censorship yan Censorship? Violation yan ng ating freedom of expression, freedom of the press. Hindi pa pwede yung ganon na ang kanilang in the guise of coming out with a law. What kind of law are you going to pass in order to curtail what? The freedom of expression, freedom of speech? So inevitably, pag nagpasa ka ng batas, is going to curtail your and my freedom. Exactly. Okay. At ang ginagawa na nila ngayon, it's already a violation of freedom of expression itself. Yung pagpapatawag pa lang na ganon, hindi pa pwede yun. Violation yan. Kahit nagpapakalat ng fake news, Ay, yung nagpapakalat ng fake news, marami naman na tayong mga existing laws dyan na cyber libel o kay libel or whatever. Adi kasuhan mo? Pwede mo kasuhan. Papaimbestigahan mo yan sa PNP at sa NBI. Meron silang mga cybercrime expert yan. Alam po nilang madidetect nila kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news. Ngayon naman po, Attorney Lampino, may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron po 10 tanong dyan. I doubt kung mauubos po natin. Subukan natin sagutin lahat sa abot na ating makakaya sa loob ng 6 na minuto. Pick one and I'll read. Okay, dito. Okay. Ayan. Okay. Sabi dito, ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? Partly na-tackle mo na. Anong pwedeng gawin? Importante yung agricultural production. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka. Tulungan po natin ang mga manufacturing sector. At sinasabi ko nga,
isang malaking problema kasi ayaw bitawan pa rin ng Department of Agriculture ng kanilang kapangyarihan para tulungan ang mga magsasaka. Ibigay po natin yung iba sa local government units at mamomonitor natin kung paano nila mapapababa yung presyo ng mga bilihin. Lalo-lalo na ang pagkain. Siyempre, importante dyan yung supply chain, infrastructure. Kailangan mayroon tayong mga ports na magagandang mga kalsada para yung mga produktong galing sa probinsya, madadala lahat sa merkado ng madali. One more. I remember nung panahon mo, di ba, ikaw yung ni GMA. Anong rice self-sufficiency nyo nun? Kasi ngayon, pababa ng pababa. Hindi na achieve yung 100 nung panahon mo. May 95%, 97%? Hindi ko maalala. Si Art Yap doon, ang Secretary of Si Art Agriculture. Yap, naalala ko. Kung manalo ka, ano ang una mong ihahaing panukalang batas? This one is specific. I know ano specific? Anong batas? Okay, batas ang pinag-usapan. Pero unang-una ko isasampa dyan ay resolution to convene the Senate and the House of Representatives as a body that will tackle the amendment or revision of the 1987 Constitution. Yan ang unang-una. Pangalawa, yung creation of Department of Veterans Affairs. Ihiwalay natin yung veterans sa Department of National Defense para mabigyan natin ng tamang protection yung mga veterano Parang sa natin. Amerika may ganyan eh. Ay talagang Veteran dapat Affairs, separate department, major department. Okay. Magtayo rin tayo ng Department of Homeland Security. Oh. Importante yun para magkaroon ng government engineering. May pera ba tayo? Kulang ng pera natin, magtatayo kapag department. Gastos yun. Kasi ngayon, dapat mong pagsamasamahin ang PNP, ang Coast Guard, ang Customs, ang Immigration, ang National Disaster Office of Civil Defense na nasa DND, ilipat natin dyan sa Homeland Security. Okay, one more. We still have 5 minutes. Sabi dito, paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon? Nakasali yun sa priority mo. Yeah. Edukasyon. Meron tayong backlog na mahigit 160,000 na classroom sa buong Pilipinas. Kailangan magkaroon tayo ng magandang classroom, magagusali, at paramihin natin mga teachers. Itaas natin ang sahod ng mga teachers para hindi sila umalis. Kasi nagkakaroon ng brain drain eh. Sabi nga nila, biktima tayo sa kagalingan ng ating mga guro. Pag natuto na sila, aalis na sila, punta sa ibang bansa. Nawawalan tayo ng mga teachers sa math, science, English, at sa guidance counselor, pumupunta sa ibang bansa. Itaas natin ang sahod ng mga teachers, bigyan natin silang pagkakataon na ma-promote sila from teacher 1, teacher 2, teacher 3, 4, 5, 6. Dahil pagka magkaroon sila ng kasiguruhan na manatili dito sa ating bansa. Okay. Perhaps 2 more. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang akap? Ay, kanina. Pork barrel yan. Kaya siguro sila tumatakbo dahil may ganun rin. Pork barrel yan. Wala kasing guidelines eh. Hindi katulad ng Pantawid Pamilya Program, yung Conditional Cash Transfer Program. 4Ps. Yung 4Ps. Okay ako dyan. Fantastic yun. Magandang program. Pero yung akap, nako, pork barrel yan. Politiko lang nakikinabang dyan. Next. Okay. Sang-ayon ka ba sa House Bill 11372 which proposes, ito yung tanong ko sa iyo kanina, 200 minimum wage increase? Siguro ang sagutin mo is, kakayanin ba ng mga negosyante? Kayong politiko magaling mangako eh. Masarap mangako eh. Well, kakayanin baka maliit pa yung 200 na yan. Kasi kailangan kausapin natin ang sektor ng manggagawa at yung sektor ng production o mga negosyante. Meron naman tayong mga Chamber of Commerce eh. Philippine Chamber of Kontra Commerce Federation. Kaya nga, tignan natin kung tama ba yung kanilang sinasabi, tignan natin lahat ng kanilang mga libro, tignan natin kung gaano ang takbo ng negosyo. Makikita naman natin eh. Tignan natin yung inflation rate. Magkano ba ang inflation rate natin ngayon? Nasa 4%, 5%? O di tignan natin, adjustable to inflation rate. Pwede yung ganon, ang legislation. Pero hindi pwedeng no. Hindi ka pwedeng tumanggi na walang dagdag. Hindi namin kaya. Hindi pwede rin. Hindi rin naman natin pwedeng 1,000 idadagdag mo. Magsasara yung negosyo, di mawawalan din ng trabaho yung so magkano dapat? Imbis na 200? It will be based on the inflation rate, no? At saka syempre, kung yan ay infant industry, titignan natin lahat yun. Maraming mga factors natin i-consider. I think we can still answer another one. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Nako, yung ICC. Huwag nating paniwalaan yan. The ICC is nothing but a creation of the Anglo-Saxon media, Western power yan. Colonial mentality yan. Sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop pa rin tayo ng mga ibang mga puti. At yan lang, sa kanila lang yun. Pati nga sa Amerika, sinusuka sila ni Donald Trump, President Donald Trump. Kung yung Amerika na mismo nagsasabi, wag nating sundan yung ICC na yan. Bakit tayo naman susunod-sunuran dyan sa ICC? Meron tayong korte dito, meron tayong legal system, umaandar yung legal system natin. Kaya nga, idinimanda natin. Idinimanda nila si Pangulo. So bakit mo pa kailangan yung ICC na yan? Sayang na,
naubusan tayo ng oras. Tatanong ko sana sa'yo. Sabi mo dati, yung may extrajudicial killing na legal. Naging controversial yun. Parang na-fact check ka dun. Kasi ganito, pag sinabi mong judicial killing, merong decision ang korte. Judicial killing. Ngayon, dahil tinanggal na yan ng batas, wala nang extrajudicial killing, murder na lamang po itatawag mo dyan. Kasi hindi naman na pumapatay yung hustisya ngayon ang korte. They are not allowed to impose a penalty of death. Yeah. Pero kung tatanungin mo ako, papayag ba akong ibalik natin ang death penalty? Yes, I am for it. No, Okay. I am for. Tatanungin mo ako, am I in favor of abortion? No, I am not in favor of abortion. Okay. Tatanungin mo ako kung in favor ba ako ng absolute divorce? No. No absolute divorce yan. Sige, we will give you a chance to give your final statement. Nabawasan ng konti, pero may isang minuto pa rin naman. Yeah. Bakit karapat-dapat mahalal si Attorney Raul Lambino sa Senado? Well, mga kababayan, sabi ko nga ang ating mga mamayang Pilipino matagal na naghihirap. For more than 20-30 years, pabalik-balik na lamang po yung mga ibang politiko na nandiyan. Nagbago ba yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino o lalo silang naghirap? Siguro panahon na ng mga bagong magiging membro ng Senado. Isama po ninyo ako, number 34, Lambino sa Senado. O, kita mo? Hindi ba pa naubos yung oras? May 34 seconds ka pa. Okay na ako doon. Okay ka na nun. Kahit pa paano nasabi na ang lahat ng dapat sabihin. Oy, kumusta pala yung kampanya mo? Nakakaikot ka ba? May budget ba? Kasi kailangan mo ng Wala pera kaming budget. Wala kaming budget. Kung ano lang yung meron ako, yun lang ang kakayanin ko. Hindi ko kakayanin bumili ng advertisement sa media o magbayad ng mga kung ano-ano dyan. Kung ano lang yung available. Yun lang kakayanin natin. So, at malaking pasalamat sa inyo, sa media, sa pag-iimbita nyo sa akin dahil naiparating sa mamamayang Pilipino na ako ay isang kandidato sa pagkasenador. Then I will say good luck to you, my friend. Thank you, Alvin. Maraming salamat. Yan po ang Harapan 2025 kasama si Attorney Raul Lambino. Maraming salamat at magandang araw, kapamilya. Thank you. Thank you.